Magandang umaga sa inyong lahat. Magandang umaga sa Metro Olongapo na which covers Subic Bay Freeport, parts of Bataan, parts of Pampanga, and of course, parts of Zambales. At of course, maganda ang bongga po show natin ngayon dahil kasi meron tayong mga guests from the media at mamaya ipapakilala sila ng aking host. Walang iba kundi si Janice Alop Trillo. Alamin natin ang samot-saring balita sa loob at labas ng ating lungsod dito sa programang Bongga Po. Simulan na natin ang ating usapan sa episode na ito. Ngayong araw ay ipapakilala ko sa inyo ang ating panel of guests. Simulan natin kay Tita Betty Pendicion of DZRH. Okay. Judy Sionson of GMA7. Okay. Alan Macatuno of the Philippine Daily Inquirer. Okay. And Robert Gonzaga of Agence France Press. Okay. Lahat okay, no? Dapat, kasi maganda ito para sa Olongapo, Janice, di ba? Yes. Kasi yung mga media na nandito. Okay. Hindi naman sila lahat, pero ito na yung mga major players, no? Of course, si Alan, inquirer, no? Oh, he always inquire. Okay, si kalimutan ko, si Robert. Okay? Hindi, kasi katabi ko, kaya nakakalimutan ko tuloy eh. Anyway, si Robert, dati sa Inquirer din yan. Okay? Ngayon, freelance, ano? Oh. And I believe, sir, this is the first time and the longest time na nakaharap mo ulit ang ating mga media. Kaya it would be an yung local exciting media. episode. Yes. Kasi the other week, I was interviewed by a cameraman na sent by World Bank, ano? From CNN to interview me about the success of the OEDC. Yes. Okay, so we might talk about that later. Of course, si Betty, DCRH, di ba? Okay? DCRH news correspondent. Oh, ngayon ko lang nalaman yun eh. Yung teleradyo na yun. Hindi, biro lang. Okay? So, of course, nandito lahat. At least yung, I guess, almost well represented. No? Except others. Kasi Mayor, hindi na kami kasya sa upuan, kaya ito na lang talaga. Oh, kulang pa nga kayo eh. Oo. So, Mayor, since nabanggit niyo naman po ang OEDC, why don't we start with it first? Any from our panel of visitors? Oo, kasi to us? yan yung palaging pinapag-usapan eh. Dahil kasi siguro yan yung gumagawa ngayon. Nakikita natin yung mga trucks dyan, left and right. Yung mga tao nila, removing the old poles, changing the transformers. Nagkakaroon na ngayon ng mga metro. Yes. Diba? Mga bago. Yung ibang trucks, nakita ko, bago. At talagang nagiging prominent na. Di ba? So, well, kung gusto pag-usapan yun, anything. Yes. No? Anything goes. Okay. Can we start with the questions? Simulan ko na dahil baka nahihiya yung mga kasama ko pa, di ba? Okay. Pero, sir, yung pag-usapan natin yung sa PUD. Yung PUD, yung privatization ng PUD. Kasi, nung 2013, yung last na election, I think yung PUD privatization, yung pinakamalaking issue that impacted yung outcome ng elections. Okay, And yes. we can even say na malaki yung naging impact nun dun sa naging, yung kandidatura. At saka yung naging outcome ng election. Pero totoo yan. Ano po yung nyo ngayon dyan? Ano yung thoughts nyo ngayon dyan? Dahil simula parang nun, hindi nagamit, na natin. no? Nagamit against... Hindi na yun napag-usapan since then eh. Yes. So, Pero kung minsan, stories na kailangan maging hero ka dito eh. No? You really have to, in order to fix things, you should have a political will. Yes. No? Kasi maganda yung project eh. I would say this is the best project I ever did. Kasi power is very important. Di ba? Paano tayo makakakuha ng foreign and local investors kung ang PUD, ang patakbo, kakarag-karag na. It's like parang lumang sasakyan. Palihado na masyado eh. Nagbe-breakdown na. So, kailangan, I have to make that hard decision para baguhin na. Ano? Kaya, I would say, it's the best project we ever did, and I'm happy
I did it. No regrets. Because ngayon, nakikita na, maganda na ngayon. Kumbaga sa kotse, kakarag-karag na sasakyan. Ngayon, we have a Mercedes-Benz. Okay? O baka hindi maintindihan yung nagsasabihin ko, yung Maserati. Okay? O Lamborghini. Okay? Pero para maintindihan lahat, Mercedes-Benz na lang. Mahal kasi yung dalawang sinabi ko eh. Kidding aside, no? So, tatakbo pa yan ng maganda. Kasi hindi pa naman tapos eh. Ang OEDC, ang latest report nila sa akin, ay 90% ginawa na nila after, I think, 2 years na, no? Okay, papunta na rin ng 3 years, ay yung impact projects nagawa na nila. Yun ang pinaka-importante eh. Kumbaga sa tao, yung arteries na major, di ba? May mga major arteries tayo. Naiayos na nila. Okay? Kumbaga sa highway, ito yung mga ECTEX, NLEX, SLEX. Nagawa na. Ngayon, pumupunta na lang sila, nasa 40% pa lang sila, na matagal pa, yung mga poste, mga transformers na maliliit sa poste o malaki, at yung mga metro. Okay? And in the future, near future siguro, magkakaroon ng magandang building ang OEDC. Just like what they have in Cagayan de Oro. Okay? Na green building. Kasi yun yung bago nila ngayon eh. Which is, I guess, yung nasa Cagayan de Oro is the best now, right now, sa buong bansa. It's a green building na 3 hectares yung laki na yon. So, maganda yung nanalo. We got a good car. Something like a Mercedes-Benz. No? Kaya, makaka-attract ngayon ito. Hindi lang yung SM. Yung SM, maraming requirements dyan sa kuryente. Baka makuha na natin yung mga malalaking malls pa, may papasok pa, whoever they are, at yung mga malalaking environmental na mga offices, maybe call center, no? Pwede na yan. Kasi nandyan na yung capability ng kuryente, sufficiente. Ngayon naman, almost 220 na ang nag-stabilize na ang kuryente. And then, kukunti na lang ang brownout. Except yung mga scheduled. Except from time to time, siyempre, hindi maihinto yung kidlat eh. Hindi mo maihinto yung hangin o yung puno na tumatapik pa rin. No? Pero hindi nakagaya ng dati. I'm sure marami nang nakakakita. Kasi nung 2013, nung May, tag-init, yung PUD talaga naghihingalo na eh. Yung pasyente, kumbaga sa hospital. Terminal na yung cancer eh. Ako yung doktor. Kailangan, heart transplant na. Sir, dahil nabanggit nyo na yung sinasabi nyo na terminal na yung PUD. Yung PUD. Kasi bukod dun sa privatization, ang issue naman talaga dun yung almost or over 4 billion pesos na utang ng 5 billion, more or less. Ang tanong po ng marami, paano umabot sa ganun yung ano? Kasi hanggang ngayon, tinatanong naman yan. Well, ina-accuse ako ng mga katunggali ko sa politika na utang ko. Hindi ko naman utang yan eh. Utang ng mga tao. Okay? Utang ng syudad din, nadamay. Utang ng barangay. Utang ng DepEd. Utang ng police. PNP. Lahat yung mga government, national and local. At utang din yung mga hindi nakakabayad. At illegal connections. At mga illegal connection. Yan yung cost niyan eh. Yes. It will, mabuti nga, after 2 years or more, no, nakaraan na, kasi noon din pa nakikita eh. Wala pa kasing tinatayo ang OEDC nung nanalo sila. No? Siyempre, nakikita nila ay yung PUD pa rin. Siguro naman, after 2 years, nakita na yung movement, magaganda na yung mga poste, mga konkreto na. Inaalis pa nila. Continuous yan. Actually, never ending eh. Pero nasa 40% pa sila. So, yung nag-stabilize na. Okay? Kaya, now,
nakita natin ngayon, natutuwa ako, yung report ng OEDC, nakita nila there's about 7 to 8,000 na mga illegal connections. Nandun yung pangalan sa OEDC. Hindi lang nila pwedeng 7 to 7 8,000 to 8,000. Okay? households Household, o business. businessmen. Oh. Halo-halo na yon. So, during pa po ng time ng PUD dito. During ng time ng PUD. Bakit po kaya, Mayor, nag-flourish yung ganong klase ng activity? Yes. Maraming reasons yun eh. Okay? Magmula noong 1947, bago pa yan, nung ginawa ng Amerikano. Okay? Tinurn over yan 1959. Okay? Nung ang Olongapo, naging munisipalidad. Nag-independent na tayo eh. So, parang binigay na yan ng Amerikano. So, medyo gamit na rin. Hindi pa na-rehab. Okay? At that time, tumutulong ang Amerikano, habang naandito sila, sa pag-maintain ng mga transformers, poste. Hinihingi yan eh, free of charge. Pati yung technical assistance. I remember si Engineer Galvez, galing yan sa base eh. Nirekomenda nila para tumulong sa atin. Oh. So, at ako naging liaison officer ng panahon ni Dick Gordon. Ako yung pumupunta sa base noon. Pag inutusan ako ni Dick Gordon, mayor siya noon, kailangan natin ng poste, pupunta ako doon sa Public Works Center, sa kapitan. Okay? Hihingi ako, binibigay. Yung admiral, sabi, kunin mo lahat yung mga kaya nyo dyan, mga transformers, lahat yung libre. Nung pumutok ang mga pinatubo, after so many years, siyempre, nabugbog eh. Diba? Luma na nga, nabugbog pa. And then, biglang pinaalis pa ng senators yung US Navy. Oh. Nung umalis sila, sino ngayon yung kakampi natin na magbibigay ng libreng transformer? Libreng technical assistance. Pati sa sasakyan, nagbibigay sila para sa PUD. Lahat yung libre. Bakit sila tumutulong? Corporate social responsibility nila. Dahil yung 40,000 workers, karamihan dito nakatira. Ayaw nila maperwisyo rin yung mga empleyado nila. Kaya tumutulong sila, free of charge. So, nung nawala ang US Navy, doon na nagumpisa. And that was the time, I believe, na Mayor si Kate Gordon. Okay? Na-feel na. Wala nang katulong eh. Okay? So, nahihirapan na. Kailangan bumili na tayo ng mga transformers natin. Hindi na free of charge. Poste. Lahat na yon. Puro bibilihin na ng syudad. Nagkaroon po ba sila ng attempt para mag-privatize noon? Yes, kasi na-feel na eh. Yung last term ni Mayor Kate Gordon, na-feel na yon under Julie Reyes. Siya yung manager doon at department head ng PUD. So, bakit di natuloy? Hindi natuloy for two reasons. Okay? Ang nakita kong findings, hindi complete yung application for para magkaroon ng bidding process. Okay? Pa-end in terms, so, syempre, pa-end eh. Hindi na-rectify o na-iayos. Okay? At yung isang reason, no, ay yung walang gusto mag-bid. Failure. Failure eh. Kasi hindi na kompleto yung kaya hindi natuloy. Kaya nung nanalo akong mayor, yun talaga kaagad ang inisikaso kong problema. And at that time, nag-umpisa na yung, I believe at that time, nagkaroon na ng utang ng 300 million pesos. Okay? At nakikita ko, terminal na yung cancer. Kumbaga sa pasyente. May sakit na talaga eh. Okay. So, kailangan quick decision. Privatization. Nakita ko rin, nag-umpisa rin yung demoralization ng mga sa PUD. Siyempre, pag nalaman nila, ipa-privatize, ano mangyayari sa akin? Magtatrabaho ko doon yung mga 200 more or less na empleyado. Ano mangyayari sa akin? Matutulungan ba ako ni Mayor para magkaroon pa ng trabaho? Saan ako dadalhin? Makukuha ko ba yung terminal pay ko? So, nagiging worried na.
which part of it na-tempt na gumawa na rin sila. Alam niyo na ibig sabihin, di ba? May temptation na eh. Kasi, kailangan manigurado na ako doon sa iba. Teka lang, sir. Sinasabi niyo po ba na yung sa PUD, merong corruption sa PUD? I admit na merong corruption. Siguro ang tanong niyo, bakit hindi niyo kinasuhan? Correct. Bago mo kasuhan, nasaan yung ebidensya? Actually, may mga kinasuhan, may mga natanggal eh. At hanggang ngayon, meron pang kaso doon sa iba. Ewan ko kung itutuloy pa yon. Yung mga illegal connection, nagkaroon ng kaso eh. May natitira pa. Follow-up Mayor. question. Yes, Ms. follow-up lang. You mentioned po no na nung pumasok kayo as mayor after Ma'am Kate ng 2004, Tama yun. sa loob po ng 9 years, sinabi nyo rin na pinlano nyo na at ginusto nyo nang ma-privatize yung Yes. PUD. It was a hard decision. Ito po bang sa loob po ng mahabang panahon na yan, would you, though inadmit nyo rin kanina, ito po yung pagkakataong ginamit ng mga taga-PUD para manamantala, kaya lalong nagkabaon-baon at umabot sa 5 million yung utang? They Would were you consider that? Partly. Okay? Partly rin yung mga katunggali ko sa politika. Even though deep down in their hearts, alam nila maganda yung project, pero maganda yung pwesto ng mayor, kailangan manalo. So, they have to stall it. Sa akin, dalawang klase yun eh. Pwede kang opposition. The real opposition is, pag sa tingin mo tama yung project, kakampihan mo. But you're still an opposition. Pero, ang opposition dito, right or wrong, mali eh. Okay? I would say they're in the wrong path. Nasa maling daan sila. Wala sila sa tweed na daan. Okay? Kailangan, pag tama yung ginagawa ng leader, kahit opposition ka, you would agree too. Di ba? Dahil maganda yung project. Maganda yung project. Natuloy naman eh. Kung ayaw nila yung project, bakit di sila gumawa ng paraan na alisin yung OEDC? Yung Oh. PUD, sir. Hindi. Itong bago na. Ito bago. Kung ayaw nila yung OEDC. Nagtataka nga ako yung mga projects kong SM, sanitary landfill, magpapasagasa pa raw sa kalye, lahat. Bakit ginagawa nila rin? Hindi ko maintindihan. Maloloko, Aki. Suspense po, no? Magkakaroon muna tayo ng commercial. We'll be right back. Enjoy life while you're still young. Be mentally alert and energetic. Shape up. Give your body the calisthenic you need, which will help you improve. Come and enroll at the biggest gym in the city. G-Gym Bodybuilding, Karate, Aikido, Kickboxing, Taekwondo, Ballroom Dancing, and more. Call or text at 0927-518-7889. Look for Miss Jenny Escal, the manager, or see us at number 1 Lower Calaclan at the back of DWGO, DWOK FM Radio. We want you to visit our place too. G-Gym Bodybuilding. Life is beautiful if you know that health is wealth. The memories of life is the gift of Heritage Garden, Olongapo's newest and modern private cemetery. Heritage Garden is very well maintained to give your loved ones a peaceful, eternal rest. Come and visit us and avail of our reasonable rates. Life is everlasting at Heritage Garden. Heritage Garden at Tabacuan, Santa Rita, Olongapo City, with offices located at number 1 Lower Calaclan, Olongapo City, at DWGO, DWOK, or Civic Broadcasting Corporation Building, beside G-Gym, Olongapo. You may call the manager, Ms. Nida Nerpiol, at 223-2770.
bongga po. Napakainit po ng diskusyon nating umagang ito. Tita Betty, meron po ba kayong follow-up question para sa ating mayor? Okay, napaka-importante yung follow-up ko kay Mayor no, regarding dun sa PUD na pinag-usapan natin. So, kaugnay ito sa isang empleyado na halos gumugulong na sa sama ng loob at sinabi niya na may edad na siya tapos wala na yung PUD, napalitan ng OEDC. Paano naman daw yung kanyang retirement fee na hindi pa raw niya nakuha hanggang ngayon? Yes, employee Wala siya. akong alam na... Halos 25 years siya nagtrabaho. 25 years na pero nagtrabaho Betty, wala siya akong sa alam PUD. na hindi nakakuha. Actually, they got more than they wanted. Ganun ang alam ko eh. Kasi gusto namin ma-secure sila. At yung iba, actually there's 200 more or less sila eh. Okay? Yung iba mga bata pa. Sabi ko, lahat kayo i-recommend ako sa new company, yung OEDC. But I cannot recommend you kung hindi kayo qualified. I cannot recommend you depende sa requirements ng OEDC. Siyempre, sila na may-ari. Yes. Okay? But that's the most I could do. Okay, Betty? At, Okay, Mayor, no? If in case na lalapit siya sa uli at sabi niya, hindi daw niya tatanggapin yung kabayaran, gusto niyang bumalik pa sa trabaho. Mai-recommendar mo ba, Mayor? saan? Sa OEDC? Yes, Mayor. Hindi, yun nga eh, sinabi ko eh. Kailangan, Yes, kailangan qualified. qualified. Okay? Kung qualified, meron naman tinanggap eh, mga 30. Kung ako sa kanya, tatanggapin na. 30 eh. 35 years. Yung iba kung gustong magtrabaho sa Gordon College, like si Julie Reyes, nung first term ko, Julie Reyes was the head eh. Nakita ko kasi, Julie Reyes, hindi siya electrical communications engineer. That is why I got Louis Lopez, kasi ang nagiging problema, yung mga brownouts na eh. Kaya dapat yung mag-head, yung marunong sa kuryente. So, Louis was the guy there. Okay? Si Julie, nilipat ko naman siya sa sa Gordon College. Ganun yung nangyari. Kaya, nagpalit din ako. And then, during the 9 years, maraming naririnig ka, puro rumors, gossip. Pero again, gusto ko kasuhan. Okay? Where's the evidence? Maraming bumubulong sa akin, yan ang nagnanakaw, ito yung nagkakabit, kakutsaba yan. Evidence. Sabi ko, gumawa kayo ng affidavit. Pag gagawa na ng affidavit, ayaw pumirma. Magre-report sa'yo, natatakot. Gusto lang niya i-report, pero hindi siya kasali. It cannot be. Kaya nga maraming snatcher ng cellphone, nandun pa rin sa labas. Pag na-snatch yung cellphone, magpapile ng case para maikulong yung snatcher, hindi maikulong. Kasi yung nanakawan ng cellphone, ayaw mag-file ng case. Yes. Pag tinatanong ko naman, bakit ayaw mag-file yung case? Ninakaw yung cellphone mo eh. Kasi mayor, abala eh. It cannot be. Dapat may political will para hindi na makakalabas yung nagnakaw ng cellphone. See, we are a democracy. Kung dictatorship lang ito, siguro, marami na nasa firing squad. Like what you Whether said, may Mayor, it was a hard decision for you to make, diba? May ebidensya o wala, dictatorship, sige, doon ka sa firing squad, sa electric chair ka. This is a democracy. At ito nga, mind you, bakit hanggang ngayon, meron pa rin iba, tuloy-tuloy pa rin yung kaso. Matagal yung justice system eh. Matagal. Ang daming cases. Matagal sa ombudsman. Matagal sa mga courts. I can't blame them. Yes, Mayor. To cut you off, since you've mentioned yung ombudsman, ano na po ba talaga yung nangyari? Kasi po, we are hearing other things, iba rin yung sinasabi niyo. Particularly po, doon sa OEDC. Ano ba specifically nangyari? I won the case. Nanalo ako sa kaso. Yun po, Yes. pakilinaw po kasi ang sinasabi naman ni Mayor Paulino is city ang natalo. Nanalo kayo. Alam mo, or nanalo. yung mayor ngayon na nakaupo, magaling siya sa figure of speech, motherhood statements. Yung sinabi niya, natalo yung city of Olongapo. That's not true. Okay? Napatunayan
na ang katotohanan lumabas. Bakit? Ano ba yung kinaso sa akin sa ombudsman? Malversation. Saka yung binenta ko raw yung lupa. Mga lupa. Okay? Yung mga lupa, kasama talaga yun eh. Okay? IFC, International Finance Corporation. Ang tumingin dyan, kasama si Louie Lopez, kasama yung city assessor. Tatlo silang umikot dyan, inassess yung mga properties ng PUD. Dapat, nakalagay din dun si Louie Lopez. Ba't di nakalagay? Ang nakalagay lang dun yung city assessor, si Oscar Agustin. Okay? Dapat nakalagay din yung IFC, International Finance Corporation, which is a subsidiary ng World Bank. Yes. Oh. Yes, Mayor. So, ano po ang implication, Mayor, nung naging desisyon po ng ombudsman? Ano pong pakiramdam niyo ron? Actually, nung pinali ang kasong yan, natatawa na ako eh. Okay? Kasi una, minislead ni Mr. Roland Paulino yung mga lupa. Siya yung vice mayor eh. Hindi siya nagbabasa. Kailangan basahin mo kasi maigi. Bago ko pirmahan yan, yung deed of sale, nakalagay doon yung 4 na lupa. Very specific eh. Nakalagay doon yung CBMU, Kalaklan. Nakalagay doon yung Mercurio, sa Kalaklan. Hindi, sa Mabayuhan. Sorry. Nakalagay doon yung Kalaklan din, yung sa Hapon Beach. No? Yung Transco. Di ba? Dalawa yung sa Transco eh. Okay? Wala naman sa Old Cabalan eh. Kaya ako natatawa. Kasi, yun na andun sa Old Cabalan, kung ikaw ay tiga Ulang Gapo, alam mo, meron lang sa Cabalan, sa Old Cabalan, ay yung Transcon. Yung may N. Yun yung mga tracking company na nakakontrata noon sa base. Yung mga forwarders, mga movers. Sa kanila yung lupa na yun. At kung titignan mo, wala naman nakalagay na 10,000 square meters eh. Doon sa deed of sale. Wala po. Okay? Ano nakalagay doon? Mga 3,000 square meters. Karamihan. Siguro, itong pagka-analysis ko, nung pinapakuha siguro ni Oscar Agustin yung file ng Transco, ewan ko haka ko lang ito. Maybe, mali ako. Siguro yung clerk, baka bagito, tinignan yung file. Siyempre, alphabetical yung file eh. After Transco, nasa likod siguro yung Transcon. Kasi N eh. Siguro yun ang nabunot. At yun ang tinype, yung numero ng lupa. Yun ang nakalagay doon sa isang Transco. Kaya pag susundin mo siguro yung numero na yun, pupunta talaga sa Transcon. Yes. Pero ako yung mayor, siguro dumaan yan bago ko pirmahan. I'm the last to sign. Okay? Ako huling pipirma. Dapat paplansyahin na yan ng assessor, ni Louie Lopez, ng IFC, ng accounting, ng budget, ng legal officer, bago pirmahan. Pero kahit pinipirmahan, binabasa ko pa rin. Nakita ko Transco eh. Nakita ko numero. Gagawin ko pa ba? Hindi, maliit yung numero. Ang galing ko naman. Okay. Hindi ko na titignan. Nakita ko yung numero. Alam nga naman, paano ko malalaman mali? Yung numero. So, pinirmahan ko, 2 Transco. Ang mali rin doon, hindi kasi ang tunay na pangalan nung nasa hapon, ang tunay na pangalan nung substations na may-ari ang PUD sa installation sa kasalupa, ang talagang pangalan noon ay Half Moon Beach. The real name of Half Moon Beach is Half Moon Beach. Hindi yung Kale. Hindi Transco. Yung Transco, yun yung power lines na binili ng NGCP. Medyo mahabang istorya. Kaya, kung ikaw,
hindi ka masyadong nagbabasa dyan, may hirapan kaintindihan. While we're on the subject, sir, ng filing ng cases, naisip ko lang, kasi ginawa ngang malaking issue yan noong 2013. Kasi gusto nilang manalo eh. Pero sabi nyo nga, kayo lang ang kinasuhan. Bakit kaya walang ibang kinakasuhan? Diba, sila na nakaupo dyan. May access ka na sa lahat ng files. Ibig sabihin, kung meron dyan yung talagang mga sinasabi nyo ngayon na yung mga irregularities, yung mga nagbibigay ng flat rate sa PUD, bakit walang kinakasuhan sa PUD? Maski yung mga malalaking opisyal. Robert, ganito yan eh. Maraming nagsasabi sa akin, si ganito, sa PUD, si ganyan, nangungurakot yan. Okay? Ang next question ko, may ebidensya ka ba? Kung magpapile ako sa kaso kay paano ako mananalo? Actually, sir, wala ka na sa eksena. Ang sinasabi ko na ngayon, si Mayor Paulino, na nakaupo na dyan, bakit wala siyang kinakasuhan na taga-PUD? Oo, pwede rin kasuhan. Kasi nakaupo ka na. Okay. Nasa na lahat ang nakakatawa nga nito, ang mayor, ang role niya is ministerial. I am the minister na tinitignan ko ang PUD, tinitignan ko ang hospital, tinitignan ko ang Gordon College, Convention Center, museum, engineering, public market. Siyempre, nandun ako sa taas eh. May mga sariling mga managers yan. Sa hospital natin, nandyan yung hospital administrator, saka yung chief of hospital, si Dr. Mendoza. Sa Gordon College, nandyan noon si Pame. Di ba? May kanya-kanya managers yan eh. Manager o department head. Doon nga ako nagtataka eh. Bakit ako tinitira? Kasi may position akong mayor na mahalaga sa kanila. Gusto nilang kunin yung mayor. Gusto ba nila maging head ng PUD? Kinasuhan nila si Louie Lopez. Ganun yung politika natin eh. Yes. So, siyempre, kakasuhan mo yung gusto mong pwesto. So, ibig sabihin, sir, yung kinaso sa inyo based on a typographical error? Haka ko lang yon. Okay? Which was dismissed. Pero kasi, sir, Dinismiss eh. At ang maganda pa nga sinabi ni Justice Conchita Carpio Morales, ang sinabi niya, the sale was very advantageous to the city of Olongapo. We got a good deal. Bakit? Pag titignan mo yung bidding, at alam yan ni Mr. Roland Paulino, siya yung vice mayor. Okay? Siya yung vice mayor eh. Yes. At that time. Okay. Yung advantageous. Kasi, nung bidding, ang nag-referee dyan, yung International Finance Corporation. Ba't ko kinuha yan? Kasi nakikita ko, ang tingin ng mga tao kasi sa politiko, mga kurap yan eh. Para maalis ako, sila magpatakbo. Kasi pag city magpapatakbo, whether honest yung patakbo, kurap pa rin. Whether maganda yung patakbo, kurap pa rin. Para walang IFC. Kung sa tingin nila may corruption, i-charge nila yung IFC. Now, yung sa bidding yan, sir. Sa bidding. Sa World Bank. Ang nag-bid, dalawa na lang. Yung Aboitiz, na nandyan sa kabila natin, kapitbahay. Magaling din yun eh. Walang deficiency yung operation nila. Si Palco, walang deficiency. Ang Meralco did not bid. You know why? Dahil sa rating ng mga national, may deficiency ang Meralco. Penelco, may deficiency yan. Saka yung Albay, may deficiency yan. Plus others. Ang pumapasa lang na walang problema, yung si Palco, Aboitiz, saka iba pa. So we got a good deal. Ang binid ng Aboitiz, 30 million pesos lang. 30 million pesos 30 million compared pesos. to Gusto nilang OEDC. bilihin yung malaking sa kanila, sira-sirang kalansay na lang yung PUD. Ang tingin nila kasi kalansay na lang eh. Puro sira-sira ng poste. May anay. Tapos gagastos sila ng malaki. Gagastos sila ng malaki. And OEDC. Ang OEDC, hindi. Dati kasi si Palco. I-explain ko mamaya kung bakit naging OEDC. Si Palco ang nanalo. Ang binid nila is 600 million. Ang si Palco. Si Palco. 600 million pesos. Malaki. Binili nila yung lumang kotse ng mahal. Napamahal sila eh.
Pero Mayor. nandun na yun eh. Kasi gusto niya manalo eh. Yes, Mayor. But Natakot is it siguro also sila true? sa Aboitiz dahil kasi ang Aboitiz may pangalan eh. At naandyan na sa kabila ng bakod. Opo. But Mayor, meron din po bang, totoo po ba na merong 900 million na inalat na budget ng city for refurbishing ng PUD at the 900 time? million? Right after the 600 million na nabili Julie, ng Sipalco, may wala 900 tayong million na budget. perang ganun. Okay. Wala tayong 900 million. Ang laki-laki nun. Noong panahon ni Kate Gordon, ang assessment para ayusin ang PUD natin is 2 billion pesos. 2 billion dapat may pera tayo. Saan natin kukunin yon? Yes. Okay? Pumunta rin kami ni Louie Lopez sa ERC, Energy Regulatory Commission. Okay? Humihingi ako ng tulong sa Energy Regulatory Commission kasi yun yung nag-approve ng mga presyo ng kuryente. Ang Olongapo, kung hindi nyo alam, at hanggang ngayon, ulitin ko, hanggang ngayon, ang presyo ng kuryente sa buong mundo ng Olongapo, sa buong Olongapo, ay pinakamura pa rin sa buong Pilipinas. Yes. Hanggang ngayon. At hanggang ngayon, kailangan mag-stop tayo for a commercial. Babalik po kami. Are you looking to buy for trucks, trailer, tractor head, wing van, dump truck, low bed trailer, boom crane, cargo trucks, and others? You can find all of those from MMH International Glints Automobiles and Parts. For details, you can contact us at our landline number 047-252-3150 at MMH International Glints. We aim to provide quality service and deliver good condition units to our customers. Welcome back to Bongga po. Napag-usapan po namin kanina na ang Olongapo City ay hanggang ngayon ay sila pa rin po ang may pinakamurang presyo ng kuryente. Mayor Bong, explain mo sa amin itong issue na ito. Nung nagpunta kami sa ERC, kagaya kanina, gusto natin ayusin yung mga power lines, transformers, kasi wala na yung base eh. Wala na yung US Navy para TY. Wala na TY eh. Okay? Sabi ni Louie Lopez sa akin, Mayor, mamahal yung mga wires, ninanakaw pa, transformers, poste, yung creosoted. Yun yung may arketan ba yun? Yung Oil. kulay itim. Yung kulay itim. Para matagal bago anayin o kasira. Sabi ko sa ERC, kami yung pinakamababa sa buong Pilipinas. Pwede ba kaming kahit konti lang mag-increase ng presyo para lang makabili ang syudad, ang PUD, ng mga bagong equipment na kailangan. Konti lang. Sabi ng ERC, hindi pwede. Kailangan maglabas muna kayo ng pera at gawin niyo muna. 2 billion yun. Yes. Saan tayo kukuha ng 2 billion? Okay. So, ang ibig mo sabihin, sir, bago mag-increase ng rates ang PUD, kailangan may approval muna ng ERC. Yes. Hindi ka pwedeng mag-decide na itaas natin Correct. ito ngayon. Even OEDC ngayon, hindi sila makapag-increase ng rates dahil tatanungin sila ng OEDC o ng ERC, natapos na ba nyo yung rehabilitation? Mhm. Para reasonable mag-increase kayo. Siyempre naman, ginawa na nila eh. Di ba? Kailangan mabawi nila yung mga mahal na equipment. Yes, Mayor. Nakita nyo na po ni Louie Lopez at the time yung need na mag-increase ng singil. Pero nasabi nyo rin po kanina na maraming mga, though indirectly, mga corrupt na PUD Hindi lang sa PUD. personnel at the time. Sa mga,
consumers din. Sa consumers. Yung nagja-jump Bakit po hindi yung issue na yon or yung problema na yon ang unang tinakel ng pamamahala ninyo? Pinutulan yung mga dapat putulan, hinuli, kinasuhan yung mga dapat ano. Hard decision na naman yan. Okay? DepEd. May utang. Nahihirapan magbayad. Ewan ko kung bakit wala silang pera, national sila eh. Nagpunta na rin ako sa secretary ng DepEd, DILG, lahat yung mga national agencies dito na hindi makabayad, kailangan magbigay sila ng pondo para bayaran yung syudad. So, sabi ko kay Louie, there was a time, tumataas na, putulan mo na yung mga public schools, elementary, high school, or even Gordon College. Sabi ni Louie, Mayor, medyo mahirap eh. Marami magagalit. Kawawa yung mga estudyante, mag-iiyakan, yung mga magulang, yung mga teacher. Can you imagine kung ikaw yung mayor, puputulan mo ba yung anak mo nag-aaral doon? O puputulan mo? It's gonna be hard. Yung police, pag maniningil yung PUD, may brill dito eh. Wag niyo muna putulan. Baka ganun eh. Mahirap din eh. Okay, isa pa, kukomplain ng polis. Ma-apekto yung peace and order. Mga barangay, wow! Lahat yung 17 na yan. Wala naman nakakabayad na clean slate eh. Yung mga barangay halls, ibang barangay, meron pa silang ino-operate na mga negosyo. Okay? Kaya, ewan ko, bakit wala silang pondo para mag-set aside, bayaran yung mga street lights? Okay? So, anong gagawin ko? Pagka pinutulan ko yung mga barangay hall, saan ituturo yung blame? Sa barangay captains o sa mayor? Ituturo sa akin. Tama? Okay, tinanggap ko na nga yun eh. Privatization. Yun ang talagang solution. Bilisan na lang yung privatization. Hindi mo mahanap yung corruption. Wala naman nagsusumbong eh. Okay? May mga nagsusumbong, pero pag nagpunta ka doon, pumirma ka ng affidavit, hindi ka naman pwede mag-file kung wala kang ebidensya. Kung hindi, talo ka. So, you really had to make a hard decision that time to privatize. It was hard. PUD. Bakit? Ang father ko, ayaw niya i-privatize yan noon. Okay? Noon maganda, kasi nandyan yung base eh. Okay? Tumutulong. Okay? Para cheap ang kuryente. So, Mayor, this 5 billion na utang was accumulated for several years, Yes. plus the interest. Plus the ballooning interest. Yes. I think we had to make that Ang clear to a ginagawa lot ko, of people. Ang importante, may kuryente tayo. Correct? Yung mga tao naman, wala silang, sa tingin ko, pakialam, kung kahit na 1 trillion yung utang eh, as long as they have electricity sa bahay nila. Yun ang tingin ko. Bakit? Pag naputulan sila, magkiyaw-kiyaw yan. Di ba? Pero habang hindi sila napuputulan, okay lang. Sir, may question lang. Dun sa sinasabi nyo kanina, yung lumabas yung... Ayaw maputulan ng buong ulang ka po eh. Kaya, pinipilit ko, kung ano yung nakokolekta, which is only 50% ang efficiency ng collection ng PUD. Kung minsan, nagbibiro ako sa mga PUD na mga, pag nagmi-meeting kami, hindi ako ang mayor, ambassador ako sa Pakistan. Ha? Bakit ako ambassador sa Pakistan? Kasi, pagpuputulan mo, tatakbo sa mayor's office, Mayor, paki-connect naman yung Mayor, paki-ayos yung Mayor, may patay, pakilagay naman kasi kawawa yung patay namin. Puro paki. Di, ambassador ako sa Pakistan, hindi pala mayor. Kidding aside. Puro paki kasi. So parang mayor naging problem po is generally we're too dependent on the US. No? Kasi parang doon matitrace mo yung naging problema. Kaya nga ayaw natin paalisin yung Amerikano eh. At gusto pa natin pabalikin eh. We're still dependent. We are still, even this whole nation, we are politically independent, but not economically independent. We cannot afford to pay our justice system. We cannot afford to pay
kulang tayo sa tao. When I was mayor, gusto ko kumpletuhin yung tao sa engineering, kumpletuhin yung magagaling na tao with good people. With good people, it goes with good salaries. Paano ko makukuha yun? I-reject. Gusto mo magagaling yung doktor, like St. Luke's, you have to pay them well. Puro kulang. Kuminsan, iniisip ko hindi yata dapat Pilipinas ang pangalan natin. Dapat kulangot. Hindi naman. Kasi puro kulang dito, kulang doon. Kulang ang pulis, kulang ang baril. But you know, Mayor... Ano ba yung kumikitang government agency? You name me. I only have one in mind. SBMA daw, sir. Sabi ni Chairman Garcia. Puro kita na lang ano. Hindi. Kumita ang SBMA, totoo yan. Pero kukolektahin pa Okay? So, on paper pa lang siya. On paper yun. Sir, But you know, Mayor, mabalik lang dun sa Kaya kanina. marami rin utang Okay? Yung iba, tumakbo pa Yung legenda, tumakbo yun. Na libre. Yung mga Koreano, nagtayo, na libre. Ninakaw po lahat. May ganun din Mabalik lang, sir, dun sa tanong kanina dun sa ombudsman case nyo. Kasi nung lumabas po yung dismissal ng ombudsman case, naglabas din si Mayor Paulino ng statement. Ang sabi niya, medyo vague. Kasi ang sabi niya, hindi naman ito yung main. Meron daw main case. Meron pa bang ibang case na related sa PUD? Meron po. Yung tatlo. Related sa PUD, Actually, 9-0 na ang score. Bakit po 9-0? 12 yung pinal na case sa akin. Majority of these cases galing kay Roland Paulino or his representative. Mhm. Okay. 3 na lang yung natitira. So 9 were won. Yung 9 panalo na. Yung 3 na yon may kinalaman ba sa PUD? Hindi. Wala. Ano po yung 3? Nakakatawa. Kasi yung 2 filed by Mr. Lorenzo Lim. Okay? Yung kung nasaan yung kay Linda Lim, yung dating Happy Valley. So now it's Vercons. Kasi ang may-ari niyan, yung pamilya ng Lim. Sila Linda Lim. Okay? Basta yung mga Lim. Binenta nila sa Vercons. Okay? Syempre, tinatayo yung Vercons, kailangan bigyan ng building permit. Yes. Okay? City engineer ang nag-aasikaso niyan Hindi mayor. Ewan ko ba kung bakit na-involve yung mayor? Siguro, ministerial yung mayor Okay? Siyempre, madadangay muna ako. I don't mind kasi talagang ganun yung automatic yun Dahil under kasi yung But the building official is under the DPWH. Ang role ng city engineer, dalawang mukha niyan He represents DPWH. And at the same time, he is the city engineer. Siya yung pumipirma. Not the mayor. Not the mayor. I don't even know. Doon nga ako naiinis Tinatanong ko pa, kuminsan tatawagan ko si Engineer Bobby Alvarez. Bobby, ano yung tinatayo doon? Kailangan malaman ng mayor. Yeah? Siyempre, ito yung teritoryo ng mayor. Dapat nalalaman ng mayor, ano yung tinatayo doon? Ano yung tinatayo dyan? Gusto ko rin malaman kailangan magtatanong pa ako. Business permit, yes. Nakikita yung pangalan ko doon. Okay? So, ibig sabihin siya, wala nang PUD cases against you? Wala na. Kasi yun yung naging Gusto impression. Gusto ko nga mag-file inahamon ko si Mr. Roland Paulino. Mag-file ka naman ng case on the 5 billion. Inahamon ko noon pa Okay? Nakakaantok Di ba sinabi ko yung Julie? Nung 2013, pumunta ako sa City Hall sabi ko, nandito ako. Kung may problema kayo sa 5 billion, here I am. Did they ever file any since then? Bokya. Wala. Walay. Kaya, ano ba ito? Nagsisinungaling si Mr. Roland Paulino. I can even say here on camera, Mr. Roland Paulino, you are a liar. Okay. Mukhang bago yun Bago sound. Sige. Teka lang, sir. Medyo nagulat kami ng konti. Teka lang, re-recover muna. Sa iba na tayo, sir. Okay. Sabi next. din, sir, Anong topic yung yan? sale po yung sa SM. SM. Okay. SM. SM. Moving on sa Ayaw mo na sa SM. PUD? Ayoko na po dyan. Kasi po may pinapatanong siya sa akin kanina. Dagdagan ko na lang sa PUD. Bakit daw po maraming sports car si Louie Lopez?
Ito muna. Sasabihin niyo, sir. Bago ka sa sports car, okay. Ang sasabihin ko, we still have the cheapest. Tignan niyo yung sa Meco. Mas mataas doon. Yun na yung kapitbahay natin. Sa Zambales yun. Sa Zambales yun. Still have the Sa Meco cheapest 2. rate. Ikaw, Betty, hindi pa nakatira doon? You compare the prices. Pumunta ka sa Meralco. Wow! Okay, mas mataas doon. Pumunta kayo sa iba. I-compare nyo kasi, huwag nyo lang titignan yung Olongapo. Okay? Tignan nyo yung iba, yung kapitbahay, kung saan mas mura. Pinakamura pa rin dito. Okay? Bakit yung iba? Narinig ko, nung early part nung pumasok ng OEDC, Mayor, tumaas ang presyo ng ano. No? Kahit di na ako mayor, mayor pa rin ako eh. Ha? Tumaas? Bakit tumaas? Hindi naman tumaas eh. Na-standardized yung metro. Dati kasi, yung mga meter, 30 years old na eh. No? Pagod na. Matanda na. Mayor. Humina na. Kaya mabagal yung ikot. O sinadyang PUD. mabagal yung ikot. Once and for all, Mayor. Shareholder daw po kayo ng OEDC. Sana. Yes. Again, Is it true? Okay. Kung shareholder ako, nasaan ba yung proof? Nag-a-accuse eh. Meron bang ibang shareholder na Kumbaga sa True Orange, OEDC? nasaan ba yung pulp bits? May pulp bits sa loob eh. Sa Mirinda. Sa Mirinda, di ba? May gano'n eh. Nasaan kasi, akala nila kasi nasa dictatorship tayo. Demokrasya ito. You have to file a case with evidence. Innocent until proven guilty. Please do not make me guilty and I have to prove that I'm innocent. Reverse ang tingin nila. Okay? Pero sir, fair na question yun kasi kumakalat din talaga na merong ibang mga shareholder ang OEDC. Well, tignan nila sa SEC kasi Kung sino kung sino yun. Hindi ko alam lahat ang board member ng Sipalco. Okay. Now, nakalimutan ko i-explain nga pala, no? Bakit naging OEDC? Okay. Yes. Here's part of the big delay. Dapat yung timetable ko para ma-privatize na was November or October of 2012. Yes. Okay? Dahil tapos na sa City Council eh. Yes. Okay. Lumapit sa akin ng Sipalco. Sipalco at that time eh. Mayor, tulungan naman nyo kami na kung pwede, yung franchise, ma-approve na sa Congress. Sabi ko, pumunta kayo kay Congresswoman Mitus Magsaysay. Siya yung Congresswoman natin eh. Dapat siya mag-file. Nanalo na kayo eh. Tapos sabi ko pa, punta kayo kay Senator Jun Magsaysay. Magpasama kayo, siyempre, para tulungan kayo sa Magsaysay. So tumulong si Senator Magsaysay. Sad to say, na-reject eh. Na-reject doon. Na-reject po kanino? Kanino na-reject? Ay ayaw i-file at that time ni Congresswoman Mitus Magsaysay. No offense meant, pero yun yung true story. Okay? Sinabi nila. Pero sir, nagkaroon sila ng franchise. So, anong nangyari? Nagkaroon ng franchise nung March na. Kaya dalawang delay eh. Okay? Kasama rin dito yung Vice Mayor, si Roland Paulino, at that time. Bakit? May connected eh. So, bumalik ulit yung mga may-ari ng Sipalco. At that time, buhay pa si Mr. Monabaya. Siya yung presidente eh. Ngayon yung pamangkin, si Hochi. Sabi niya, hindi ma-file eh. Wala na ba ibang solusyon? Bumbilya, nakaisip ako. Okay? Pumunta tayo sa SMEC. Kasi nagkaroon din at that time ng utang ang PUD sa SMEC. Ang SMEC is San Miguel Electric Company or Corporation. Ang may-ari niyan, si Mr. Danting Cuangco at si Mr. Ramon Ang. Okay? Kilala ko siya. Okay? So, humingi ako ng appointment. Mabuti naman, pinayagan kami. Punta kami sa San Miguel doon, sa Ortigas, at nakipag-meet kami. Sinabi namin yung problema. Humingi kami ng tulong kay Mr. Ang, para matulungan tayo ma-file yung franchise. Bakit? Kasi, siyempre, si Mr. Danting Cuangco,
siya ang head ng Nationalist People's Coalition. So, may mga tao silang congressman and senators. May mga members dun sa lower house and upper house eh. So, pumayag si Mr. Ramon Ang. Oh. At maganda rin yung nangyari dahil ang SMEC kasi nagbebenta rin ng kuryente. Private yun. Yung SWAL, sa kanila yun eh. Plus others. Doon tayo ngayon bumibili. Oh, hindi, sa Pangasinan yun. Sa Pangasinan. Meron pa rin sila. Oh, all over the country yan eh. Okay? So, nag-join forces sila. Eh, hindi pa rin pwede. Kailangan babalik ako sa City Council para gawin resolution na si Palco will join forces with SMEC. At ang pangalan nila ay OEDC. OEDC was born. Okay? Oh. So instead of Gordon pala, SMEC sana, yung shareholder. Olongapo, Gordon, Electric, wala naman yung G. OEDC. Yes, so, hindi ako kasali doon. Share ko lang, Mayor, no? I remember kasi nagpatawag po ang OEDC sa MAX. Hindi, para sa public hearing. Correct. And Congresswoman Mitos was there. Doon ako. No, before po. Yung isa pa. Apo, yung the first. Bago po yung kayo. Ang sabi niya po, kaya hindi niya ipinasa sa Congress kasi hinihingi niya sa Palco at the time yung kontrata. Na kailangan niya munang mabasa bago niya i-endorse sa Congress. Yun po yung defense ni Congresswoman at that time. Pero okay lang yun. May kontrata naman eh. I don't know how long she read it. Yun po yung sabi. Anyway, ang nagpatagal, doon sa City Council. Kasi, eto na naman yung Vice Mayor Roland Paulino, dinidribble na naman. Okay? Accusation nga. Hanggang ngayon, kasama rin ako sa shareholder o may-ari ng OEDC. Okay? Hindi naman eh. Okay? Di sana, may kaso na ako. At hindi papayag ang OEDC. Madadamay sila sa kaso. Masisira yung kontrata nila. Pero eventually ba, sir, pumirma din si Vice Mayor at that time doon sa Yes. Siya yung... So after a long delay, pipirma pa rin pala Pipirma rin pala eh. In the end. At nung pinal ni Mitos, it was approved in March. Minamadali ko nga eh. Para nga mawala yung brownout sa Olongapo. Lalo na pag summer season, yung tag-init dyan. Yes. Nagpuputukan, mainit eh. Yun yung minamadali natin eh. Hindi ko nakasalanan yun kung dinilay ni Mayor Paulino at ni Mitos magsaysay. I'm sorry. I did my best kasi alam ko pag after 9 years, tanga ako kung hindi ko alam na summer, magkakaroon ng maraming brownout. Napahaba po ang usapan natin sa araw na ito, kaya hahatiin po natin sa 2 seksyon. Kaya abangan po ninyo ang episode 2 ng Bongga Po.